Masyadong matamis ang mga salitang panawagan ninyo noon na unity, pagkakaisa at pagbabago bilang bagong Pilipinas. Yan ang mga salitang nakakuha ng aming matamis na oo kung kaya't kayo ay aming pinili at ibinoto. Pero ano nakikita ng taong mamamayan ngayon? Kayo na mga namumuno ang mismong apple of the eye na siya ngayong nagbabangayan at Sino ang kawawa? Walang iba kundi ang taong bayan. Ang mga taong bayan ang kawawa na wala man lang magawa kundi panoodin na lang kayo sa ginagawa ninyo ngayon sa Senado. Sipin niyo ba naman, impeachment trial. Alam niyo po ba kung magkano ang pondo para lang sa pagdinig na yan? Nagagawin sa 92 days? Tumataginting po na 27.544 million pesos. Ilang mamamayan ang kaya niyang pakainin? Ilang musmus na bata na hindi kumakain ang kaya niyang pag-aralin? Baka may pagkamali ninyo. Baka iniisip ninyo na makasara ako o di kaya ay maka-Marcos o anti-Marcos. Para sa akin, mga kaibigan, naroon po kami sa sitwasyon na kung ano ang tama, yun ang dapat panindigan. Ang sinasabi lang naman namin dito, pag-isipan ninyong mabuti bago kayo humakbang. Malinaw naman yung sinabi ni Ferdinand Marcos Jr. na presidente natin ngayon, ang mga salitang ito. If somebody files an impeachment, it will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. None of this will help improve a single Filipino life. Na siya mismo ang may sabi, hindi mababago ang bawat buhay ng Pilipino sa impeachment na yan. Pero ano nangyari? Itinuloy. At hindi lang yan. Dahil nga sa ang impeachment ay mayroong mga dumedepensa na senador, ang ginawa nila, inunti-unting alisin ang mga taong dumedepensa para hindi matuloy ang impeachment. So nasaan na yung panawagan ninyo noon na pagkakaisa? Nasaan na yung pangako ninyo noon na di ba? Sa bagay, aplikable pa rin naman ang mga salitang yon na kinanta noon ni Andrew E. na bagong Pilipinas, bagong muka. Kasi, iba na ang Pilipinas noon kumpara ngayon. Bakit? Ang utang ng bansang Pilipinas ay lalong tumaas. Ang baha sa Pilipinas ay lalo ring tumaas. Mga bilihin sa palengke at kung ano pa na necessity, lalong nagsisitaasan. Ultimo, electricity rate, parang rocket kung tumaas. At maging ang halaga ng gasolina sa ating bansa, parang rocket din kung tumaas. Nabalitaan ko nga sa darating na July 21, muling papalo ng may karagdagang 10 piso sa diesel at 4 na piso sa gasolina. Sa kerosene naman ay 11 pesos. Grabe naman yan, di ba? Lahat na lang pataas eh. Pero ang sahod ng bawat mamamayang Pilipino, wala, naka-stable lang. Stable lang, maintain lang. Tumaas ang mga bilihin, pero yung tao na nasa ibaba, maintain lang ang kanyang kinikita buwan-buwan. Ang gusto namin, kung hahakbang kayo at magdidesisyon, magsasagawa diyan sa Senado, ang gusto namin, yung hakbang ninyo, yun namang kapag ka natapos ninyo, madadama namin ang resulta. Wala eh. Kung meron man tayong matatawag na bumababa ngayon, ang ratings ng Pangulo sa satisfaction rate lalong bumaba. Ngayon na ang pinag-uusapan ay impeachment trial at kung ano pang mga kaso-kaso na muling ibabangon labang kay Senator Alan Peter Cayetano at sa iba pa, tanong, yan ba ay makakaresolba ng problema ng bansang Pilipinas dahil patuloy na tumaas ang utang ng bansang Pilipinas? At ang baha sa Pilipinas kapag umulan ay imbis na bumaba ay lalo ring tumataas. Dumarami ang mga lugar na apektado ng baha. Total, kapansin-pansin ngayon ang NBI personnel na si Matibag dahil sa kanyang kapangyarihan na magsuri ng mga bagay-bagay na maaaring kinasangkutan nga ng mga hindi na liquidate na pera ng taong bayan. Total, trending ka ngayon, Sir Matibag, baka pwede po kaming manawagan sa inyo. Sana ho,
kung meron man ho kayong magiging hakbang sa ibang bagay, huwag niyo po sanang kalimutan ang pondo ng taong bayan na ninakaw na para sa flood control. Kung maaari po, Sir Matibag, usisain niyo rin po ang Meralco dahil napakataas ng kanilang pagsingil at patuloy na tumataas pa hanggang ngayon. At kung maaari, Sir Matibag, huwag niyo rin pong kakalimutan ang mga nag-aangkat ng crude oil mula sa ibang bansa dahil sa, alam naman natin, na ang bansang Pilipinas ang isa sa numero 1 may pinakamataas na halaga ng gasolina. Gamitin niyo po ang kapangyarihan ninyo sa ikagiginhawa ng mga taong pinaglilingkuran ninyo, mga taong pinagmumulan ng inyo pong sahod. Gaya po ng dati, kami po ay mananatiling nakasaludo sa inyo kung kayo po ay mananatili sa katotohanan. Peace.